Good day everyone, my name is Donna May Kawaling and I'm the first reporter for our topic today. We will discussing different methods of food preservation, specifically drying, canning, freezing, and pasteurizations. These methods are important because they help keep our food safe, fresh, and long and last longer. Each process has its own way of preventing spoilage and maintaining the quality of food. So let's start learning how these methods work and why these are essential in food preservations. Okay, the first slide is drying. Pagpapatuyo or remove moisture to prevent bacterial growth. The method is sun drying, air drying, freeze drying, and dehydrating. Example, dried fruits, nuts, and jerky. Ibig sabihin po, ang drying o pagpapatuyo ay isang paraan ng pagpapareserve ng pagkain. Tinatanggal ang tubig o moisture sa pagkain para hindi ito pasukin ng bakterya na nagpapanis. At bakit kailangan patuyuin? Dahil kapag may tubig pa sa pagkain, mabilis itong masira dahil tumutubo doon ang bakterya. And the next slide is canning o lalagay ng pagkain sa lata. Seals food in airtight containers and heat to kill bacteria. Ang methods naman is water bath, canning, and pressure canning. Example is canned vegetable, fruits, and meats. Ang canning o paglalagay ng pagkain sa lata ay isang paraan ng pagre-reserve ng pagkain. Nilalagay ang pagkain sa saradong lata o bote at pinapainit para mamatay ang mga bakterya na nagpapapanis. Paano ito ginagawa? First step is nilalagay ang mga pagkain sa lata o garapon, sinasara ng mahigpit para walang hangin na makapasok, and next is pinapainit ang lata para mamatay ang bakterya at mas matagal masira ang pagkain. And ito naman po ang mga halimbawa ng pagkain na nilalagay sa lata. Canned vegetable, gaya ng mais or sitaw, and canned fruits o gaya ng peaches or pinya. And second to the last is freezing lowers. Freezing is lowers temperature to slow down bacteria's growth, and the methods naman po ay flash freezing, blast freezing, and home freezing. Example, frozen fruits, vegetable meats, and prepared means the freezing o ang freezing o pagyelo ay isang paraan ng pagre-reserve ng pagkain. Pinapalamig o nilalagay sa nilalagyan ng yelo ang pagkain para tumigil o bumagal ang pagdami ng bakterya na nagpapapanis. Paano ito nangyayari? Kapag malamig o may yelo ang pagkain, hindi makakilos ang mga bakterya, kaya hindi agad nasisira ang pagkain. Kaya mas matagal bago mapanis kahit hindi ito niluluto. Mga halimbawa ng frozen fruits ay frozen fruits gaya ng nilagyan ng yelo yung mangga o saging o nilalagay sa freezer. Ang tawag ay frozen vegetable gaya ng mais, sitaw, frozen meats gaya ng manok o baboy, and frozen meals ang dalas as pasteurizing o papasteurize. Ang pasteurizing lower temperature to slow down bacterial growth, and the method is flash freezing, blast freezing, and home freezing again. Example is frozen fruits, vegetable meats, and prepared meals. Pasteurizing ay isang paraan ng pagre-reserve ng pagkain at inumin, lalo na ang mga gatas at juice. Pinapainit ito sa tamang init para mamatay ang mga mikrobyo o bakterya na pwedeng magdulot ng sakit. Ito naman po ang mga halimbawa ng mga pinapasteurize. Gatas para siguraduhing malinis at ligtas inumin, and fruit juice tulad ng orange juice o mango juice, and cheese. I'm Jennifer Rugabolor, and for the continuation of our reporting, now we will discuss the general benefits o yung mga pangkalahatang mga benepisyo. So number 1 is extend shelf life. Pinapahaba yung buhay ng pagkain. So sa pamamagitan ng yung mga tamang way or paraan ng pagreserba para mapigilan yung mga mabilis na pagkasira ng mga pagkain. So halimbawa na lang dito is yung mga paglalagay natin sa ref, yung mga pag-aasin, o yung pagpapatuyo naman nakakatulong upang tumagal yung pagkain ng mas matagal kaysa dun sa karaniwan. The next one is yung preserves nutrients. So preserves nutrients, pinapanatili yung mga sustansya para ang ilang mga technique gaya ng yung mga pagyiyelo, yung pagde-dehydrate ay tumulong na mapanatili at mahalagang bitamina at mineral sa pagkain. Para mapanatili natin dito yung mga masustansyang pagkain kahit na matagal na silang nakatago. The next one is the maintains food safety. So, syempre,
yung mga pinapanatiling dapat natin ligtas yung mga kinakain natin. So, sa pamagitan lang pagpatay o pagpipigil sa pagdami ng mga mikrobyo, yung mga bacteria and germs, yung mga pagkain na nagiging ligtas, kainin at hindi madaling magdudulot ng sakit para sa atin. The next one is yung increase the food availability. So, pinapataas doon yung pagkakaroon ng pagkain dahil napakatagal yung pag-imbak natin sa pagkain minsan. So, nagkakaroon doon ng sapat na supply kahit sa panahon ng kakulangan o mga tagutom. And of course, these kinds of Wallace highlights is the key of aspect of each preservation techniques and their benefits. So, meron mga tayong mga additional important points about food preservation techniques, yung mga advantages niya. So, the number one is we have reduces of food waste. So, nakakabawas yung mga pag-aaksay ng mga pagkain. So, syempre, sa halip na itapon yung mga sobrang pagkain natin, maaari natin i-reserve pa ito para magamit pa sa susunod na panahon. So, we have a different kinds of ways para sa mga ganyan. And the number two is yung increased food security. Napapataas doon yung seguridad ng pagkain para sa lahat, sa mga kumakain dahil may naitatabi tayo at napapanatili yung ligtas na pagkain at mas nababawasan ang panganib ng kakulangan sa pagkain at sa ating mga komunidad, sa ating lahat. The next one is yung supports food distribution and storage. Yung sumusuporta sa maayos na distribution at imbakan. So, siyempre yung mga nag-preserve ang pagkain, yung mga madaling iimbak, ibiyahe, ipamahagi kahit sa ibang mga malalayong lugar. So, it helps. Next one is yung helps maintain nutritional value. Tumutulong tayo na mapanatili natin yung nutrisyon sa tamang paraan ng pagreserba kahit na hindi gaanong nababawasan yung mga sustansya ng pagkain kahit matagal na itong nakaimbak or nakatago. So, let's move on to the considerations. Considerations, of course, yung mga dapat nating isaalang-alang na maging remind sa atin. Number one is yung proper technique. And equipment are crucial for safety and quality. So, syempre, mahalaga doon yung tamang paraan at kagamitan na kailangan nating siguraduhin yung proseso ng pagre-reserba at may tamang sapat na kagamitan upang mapanatili yung kalidad ng kaligtasan ng pagkain para sa lahat ng mga kakain. Next one is yung the different techniques suit for different types of food. So, syempre, may iba't ibang technique para sa iba't ibang uri ng mga pagkain. So, halimbawa dito, yung karne. Diba? Ang karne ay isa sa mga angkop sa mga paghihiyelo, mga pag-aasing, samantalang ang prutas ay pwede namang patuyin o gawing mga jam, gaya ng strawberry jam. Ganun. The next one is preservation methods can affect the texture, taste, and appearance. So, syempre, nagbabago yung lasa, yung tekstura, yung itsura ng pagkain. So, depende yan sa paraan ng pagre-reserba. So, ang ilang mga pagkain ay maaring magbigay ng mga lasa, kulay o lambot. Ngunit, mas mananatili nito yung ligtas at masustansya na kalidad ng produkto para may pakain sa atin. So, this is all our report. Thank you for listening and God bless.